Lindol ang Davao Oriental. Malawakan at mapaminsan ang baha ay dinulot ng Bagyong Tino. The Philippine cities hit the ground away from the danger zone. Tulong! Tulong! Mga katagang madalas kong nadidinig. Sa mga panahong nagdaan, ating naranasan ang hagupit ng kalamidad. Lindol! Lindol ang gumuho sa bawat pamilyang nagmamahalan. Bagyo ang umanod ng pag-asa at katagumpayan. Sunog ang tumupok sa mga munting tahanan. Kalamidad ang kumitil sa mga buhay ng walang dahilan. Ngunit, hindi matitinag ang aking pananampalataya. Sa iyo, O Diyos, ako tunay na magtitiwala sapagkat alam kong tiyak ang aking kaligtasan dahil ikaw ang may kakayahan upang puksain ang lahat ng sakulang aking pang mararanasan. Salapi ang naging ugat ng kahirapan. Hindi na naging pantay ang timbangan, ang kagutuman ay nakasanayan. Naging ordinary na lang sa isang katulad ko ang tapak-tapakan. Hindi ko na maalala kung kailan ako nagpahinga dahil sa bawat gabi na madilim, ako'y nananatiling gumagawa upang maibigay ang pangangailangan nila. Kahit ang kapalit nito, wala nang matira. Ngunit, hindi ito ang dahilan upang talikuran siya. Ako'y patuloy na magtitiwala sa Kanya dahil alam ko, ang Diyos ang siyang tunay na may kaya dahil ang kayamanan na aking nais ay sa Diyos ko lang nakita. I'm stuck. I thought I had the control. The pressure, the stress, trying to carry all these people. Sa ilalim ng mga ngiti, kita ang pangamba. Isip kong pagang sa dilim ay nag-iisa. Mga salitang mapapait, parang sibat na tumatama. Sa bawat paglinga, luhay nagiging sandata. Ngunit, sa Diyos ko nakita ang tunay na kapayapaan. Sa gitna ng bagabag, siya'y aking sandigan. Hindi niya ako iniwan sa madilim na nakaraan. Pag-ibig niya ang ilaw ang nagbigay ng kalayaan. Representation facing the entire Philippines under martial law. Kalaban ng demokrasya ang diktatorya. Mahigit 50 kabataan sumuko sa tanggapan ng DPWH sa Maynila. Inubiling sariya ang anil anomalya sa mga proyekto dahil sa mga control projects na gagawa. Kalayaan, kalayaan, kalayaan ang sigaw ng karamihan. Aligaw-gaw ng sambayanan na uhaw sa katotohanan. Kaliwat kanan ng kasinungalingan. Maraming kaguluhan ang nararanasan. Ngunit kahit anong dahilan ng paglaban, hindi na makamtan ang katagumpayan. Bayan na sinilangan, ang siya rin ginawang libingan, mga sakim sa kayamanan, ang nagdulot ng kamatayan, ibinaon sa limot ang katotohanan, na nanatiling namamayagpag ang kasinungalingan. Mga kapatid, itong aking sasambitin, babagitin at sasalitain ay inyong dapat tigil. Sa kabila ng kaguluhan at kasinungalingan, ako'y titindig sa katotohanan na ang Diyos, ang tunay na kaligtasan, sa piling niya ay kapayapaan. Kaya patuloy tayong tumindig sa ating pananampalataya at katotohanan na ang kailangan ng ating bayan ay ang Diyos ng kasarilan. Persecution is on the rise around the world. They are systematic, beheading children. Christians are facing persecution. Sa mundong mapanghusga, mapanglamang, mapanuri, dapat di ka nagpapa-apekto sa paninirang puri. Dahil sa mundo'y walang perpekto at matuwid. Walang sino mang sa'yo'y makababatid. Bawat patong itinatapon, bawat pangungutya, bawat batas na gawa, bawat kamalian at salita ay maaari nilang gamitin laban sa'yo. Ngunit, hindi nila matitinag ang pananampalataya mo.
Hindi maaalis ang Diyos sa puso't guni-guni ng bawat taong tapat. Sa Diyos tayo'y lumapit. Kanyang biyaya at pag-ibig sa atin ay makakamit. Kaya sa Kanya'y magtiwala, puso'y Kanyang nauunawa. Kaya't mga kapatid, tayo'y tumindig sa ating pananampalataya dahil ang Diyos na ating sinasamba, kailanmay hindi tayo ikakatwa. Sa mundong walang katiyakan, sa mundong nagdulot ng kapahamakan, sa mundong puno ng kabiguan, lungkot at kahirapan, at sa kabila ng mapait na nakaraan, may isang tahanan ng kaligtasan. Sa piling niya ay katagumpayan, sa presensya niya ay may kapayapaan. Isang tahanan na di kayang magibag ng lindol, isang tahanan na di kayang maalod ng bagyo, isang tahanan na di kahusgahan, isang tahanan na tanggap ka sa anumang dahilan. Siya ang nag-iisang tanggulan, ang matibay na buhok at kublihan. Kaya't anumang danasin, patuloy tayo pupurihin. Higit na mas matibay ang aming panalangin kaysa sa mga suliranin. At ngayon, inyong nasaksihan, nasa Diyos ang kaligtasan. Hayaan ang takot at lumisan, ang pag-iingat niya patuloy na maranasan. Kaya't patuloy natin itaas ang Diyos ang kalibutan. Sabay-sabay natin purihin at sambahin ang nag-iisang Diyos na buhay.